Hala. Good morning. Yan ang batang taga-ipon ng tubig at tagalinis ng kaldero. Good morning. Bye-bye, good morning. Tumangon. Siya yung nag-ipon ng mga tubig namin sa planggana, sa drum. Kasi yung tubig namin ay may oras. Yun nga. Yung lagi ko sinasabi. 2 a.m. to 5 a.m. po ang schedule ng tubig namin. Kaya kailangan na mayroong nagpupuyat. May isang nagpupuyat para mag-ipon ng tubig namin. Hello, hindi na ako nakapag-video kanina mga kaibigan kasi nagmadali na ako, late na kasi yung anak ko. Ganito po yung aming kusina, inaayos siya, hindi pa maayos-ayos kasi kulang pa yung mga materials. Trapal muna yung ano, yung bubong. Ayan. Manguha ako ng itlog sa manuka ng asawa ko. Yung mga manok niya. At merong 4 na itlog. Kunin ko yung 2 lang kunin. Prituhin ko pang ulam. Ay, marami nga pala akong pinito kanina. Kalimutan ko. Meron pala kaming pritong itlog. Marami po pala. Kalimutan ko. May niluto para cash. So, tapusin ko muna yung nilalaban ko kahapon. Dito sa washing. Hindi ko natapos kasi nahilo ako kahapon. Hindi ko alam kung anong dahilan. So dito po pala mga kaibigan, magpapalit po ako ng mga sapin sa higaan ng nanay ko na bedridden. So ayan, hinahanda ko po yung ipapalit kong kumot. Mahigit 1 taon na nga pala po siya na bedridden. Ito yung daily routine ko, ang magpalit ng higaan niya, yung sapin niya, magpalit ng diaper at magpakain sa kanya. At pag ganito po yung ginagawa ko, nag-i-spend po talaga ako ng minsan mag-iisang oras o mahigit 1 oras para linisan siya, para maging komportable siya dahil maghapon po akong nagiging busy din.
gusto ko iwanan ko siya na komportable, hindi basa at napapalitan kapag umiihi na. Hindi po kasi araw-araw ko siya dinadiaper. Ang ginagawa ko po, nilalagyan ko lang po sa ilalim niya ng underpad at gumagamit po ako ng mga tela na hindi na ginagamit para maging lampin niya, para doon po mag-absorb yung ihi niya. Kaya kailangan ko siya palitan kapag tuwing umiihi na siya. Dahil pag lagi po siya naka-diaper, lumalala po yung bedsore niya. Kaya di bali po marami akong labahin, marami siyang naiihian sa araw-araw. Okay na po yun para mag-improve po or gumaling lang po yung mga nagiging sugat niya dahil sa katagalan ng nakahiga po siya. Hindi na po kasi talaga siya nakakagalaw. Kumbaga, ulo lang po ang gumagalaw niya, yung mata, at hindi na rin po siya nakakausap. Pero may time po na kapag kinakausap po siya, nagre-respond po siya. Minsan umuungol po siya. Kaya pagka ganun po, alam ko po na nare-recognize niya ako or naririnig niya ako. Pero kadalasan po, hindi po siya, parang wala lang po siya, deadma lang po siya kapag kinakausap. Pero kahit ganun pa naman po, palagi ko po siyang kinakausap, kahit hindi naman po siya naimik, hindi naman po siya nagre-respond. Kasi minsan alam ko po na naririnig niya ako, naiintindihan niya din naman ako. Kaya yun, kahit hindi siya sumasagot, pinagtsatsagaan ko pa rin po siyang kausapin. Kaya kayo, habang nakausap niya po ang inyong mga magulang, kausapin niyo po, kasi ngayon po na yung nanay ko hindi nakakapagsalita, hindi mo na makausap. Namimiss ko po yung ingay niya. Kaya kayo, kapag iniingay kayo ng magulang, pakinggan nyo lang, kasi kapag dumating yung point na ganito na po, hindi na sila makausap, hindi na sila makapagsalita, mamimiss niyo po yung kanilang tinig, yung boses nila. Kaya ngayon, inimagine ko na lang po yung mga time noon na nag-iingay siya, iniingay niya kami. Kasi dumadating po pala yung point na mamimiss nyo din yung ingay ng magulang nyo, lalo na ang nanay, kasi yung nanay po talaga yung madalas na maingay sa bahay. Minsan kapag kinakausap ko siya, tapos alam ko na, nararamdaman ko na naririnig niya ako at parang may gusto siyang sabihin, kasi gumagalaw din po yung labi niya kapag may gusto siyang sabihin. Naiiyak na lang po ako. Minsan tumutulo po yung luha ko dahil gustong gusto ko pa rin po siya makausap. Marami akong gustong itanong. Minsan tinatanong ko kung may masakit ba sa kanya or kung ano yung gusto niyang ipagawa sa akin. Kaya ayan, hinuhulaan ko na lang din po. Syempre pag ganyan, pagbasa na siya ng ihi niya, kapag oras na ng pagkain, papakainin ko siya. Kasi nung nabubuhay pa po talaga itong nanay ko, gugutumin to maya to kumakain. Madalas siya nagugutom kasi sobrang sipag po ng nanay kong ito. Yung trabaho niya sa lupa po talaga, dahil mangbubukid po sila. Kaya pagka nauwi po siya ng bahay, talagang pagkain yung hanap niya. Pag napunta po talaga siya dito sa bahay namin, talagang sasabihin niya hindi pa siya nag-almusal or anong pagkain nyo. Talagang kaligayahan niya po talaga yung pagkain, kaya simpleng tinapay lang, masaya na po yan. Or ipagtimpla mo po ng gatas, or noon na pwede pa po siya magkape. Kasi nung mga huling taon na po, yung nag-high blood na siya, bawal na po siya ng kape. So gatas na lang po, or minsan yung salabat po, gustong gusto niya yun. Kaya yun, yung namimiss ko po yung time na yun, na yung hihingi siya ng pagkain o magpapatimpla siya ng kung anong maiinom. Pero ngayon wala na, hindi na siya nagsasalita, hindi na siya makahingi ng kung anong gusto niya.
Hindi niya na masabi kung ano mga kailangan niya. Kaya yun din ang na-promise ko sa sarili ko, na hanggang nabubuhay siya, hanggang lumalaban siya, aalagaan ko pa rin siya hanggang sa makakaya ko. Kaya ayan, umabot na po kami ng mahigit 1 taon na ganyan siya. Inaalagaan ko pa rin siya. Minsan napakahirap po na makita na ganyan na nahihirapan ng magulang mo. Kahit nakahiga siya dyan, maghapon, magdamag, mahigit 1 taon na siyang nakahiga dyan. Alam kong maraming masakit sa kanya, masakit yung likod niya sa kakahiga. Ayan, binubuhat ko po siya kasi tinataas ko po yung ulo niya para mapakain ko na po siya pagkatapos kong mapalitan yung mga pang sapin niya sa higaan. So ito po ang daily routine namin, magpunas-punas, punas sa kanya, hilamusan siya dahil mainit po ngayon, para ma-feel niya po na ma-presko yung katawan niya. So ayan, wipes lang po yung ginagamit ko kasi kapag minsan gumagamit po ako ng towel na medyo magaspang, namumula po yung skin niya dahil sobrang lambot na po ng skin niya. Dahil yun nga, mahigit 1 taon na siyang nakaratay dyan sa higaan. So hindi na siya masyado naiinitan. Minsan lang po kasi mahirap din po siya ilabas doon sa labas. Kaya sobrang lambot na din po ng balat niya. Guys, katatapos ko lang magsampay pero marami pa po akong labahin. Ayan, yung mga hinubad nila sa umaga pagkatapos nila maligo. Dito kasi sila naliligo sa labas. May CR kasi kami dun sa loob, kaso pag dun pa sila naliligo, kailangan pa nila mag-igib ng tubig papunta doon sa CR. So dito na sila naliligo. Kaya parati sila may basa na damit, yung suot nila pagligo. So ayan muna ang lalabhan ko ngayon kasi medyo madami-dami na naman. Tapos meron pa ako sa loob mga kumot. Tapos itong mga ayan, ng tambak na naihian ng mama ko kasi hindi ko na siya lagi pinagda-diaper. Maingay sa kapitbahay, may nagpapagawa ng bahay. Hindi ko na siya laging dinadiaper kasi nga may bed sore na siya. Kaya ang ginagawa ko,
underpad lang yung pinangsasapin ko sa kanya. Tapos tela, yung mga tela na mga damit na hindi na ginagamit, yun na yung ginagamit ko para doon mag-absorb yung ihi niya pag nag-iihi siya. Tapos para hindi tumagos doon sa foam, yung parang egg tray na foam, para daw yun mag-prevent na magka-bed sore. Para hindi mag-absorb doon, gumagamit ako ng underpad. So kaya sobrang dami kong labahan araw-araw, tapos yung mga damit pa namin. So ayun, naglaba muna ako guys. Yung kusina namin na hindi pa na gagawa na ayos kasi wala pa kaming budget sa pangbubong. So yan muna para hindi kami maulanan. Pangalawang salang ko na yan sa labahin ko, hindi pa rin walang katapusang labahin. Habang naglalaba ako, naglilinis ako, minsan tatawagin ako ng asawa ko doon sa shop namin, kaya multitasking, iwanan ko yung gawain ko, pero tatapos din. Tapos mag-iipon din kami ng tubig kasi may tubig kami pag tuwing 2 PM ng hapon hanggang 5, tapos 2 AM hanggang 5 ulit ng umaga. So ayan, ipon, kailangan nasa baba yung hose para hindi bumalik yung tubig. Tiyaga lang para makapaglaba. Yun ang katulong ko, yung anak ko. Yung cellphone habang nagbabantay ng tubig. Kapag maalas kasi ako, tinatawag ako ng papa niya, siya yung nag-iipon ng tubig. Ayun. Nanay, walang katapusan ang gawain. Maghapon dito umiikot ang buhay ko. Nag-alaga sa mama kong bedridden. Sa umaga, nag-prepare ng pagkain ng mga estudyante. Tapos tutulong ako dun sa asawa ko sa shop. Pag wala masyadong customer, uuwi ako para maglaba, magluto, maglinis. Ayan. Full na full ang maghapon sa gawaing bahay. Walang halos bakante. Malawak din kasi ang winawalisan namin. Hanggang doon sa likod. Kaya hindi natatapos-tapos ang gawain. Ikaw na lang ang susuko. Ayan, pagkahapon magpapakain ulit ng mga alaga. Yung asawa ko ulit magpakain para may pagkain. Alam nyo, pag sabi ko sa mga anak ko, pag alam nila pag walang wala ako kasi ang ulam namin ay manok. Kasi pag wala akong pambili, yung mga alaga ng papa nila na manok, yun yung kinakatay namin para magkaulam. Pero pag meron akong pambili, bibili ako ng gulay, ng isda, kung anong maluluto. Pero pag wala talaga ako, no choice, magkakatay ako ng mga alaga ng papa nila. Puntahan natin yung mga alaga niya. Nasa labas yung karamihan. Ayan, nandito. Ay, may sisiw. Sisiw. Ayan, marami din siyang pinapaitlog para magparami. Yung iba nandyan sa kulungan. Yung iba nandyan. Kasi yung paligid namin ay may bagong itlog. May bagong itlog. Kanina kumuha pa lang ako dyan. Ayan. Marami sila. Ayan. Yung iba nandyan sa paligid. May net yung bakod namin kaya hindi man sila
labas dun lang sa harap, open, pero hindi naman sila masyadong nagpupunta doon. Eto, tingnan mo. Yan. Lalakad-lakad sila. Yun yung ano, kaso yung kusina namin maraming ipot, kaya may kailangan maglinis. Ang dami yan, mga manok ng asawa ko. Nagkalat sila dyan sa labas. Ayan. Lakad-lakad. Ayun. Yung doon. Natutulog yung iba doon sa gilid. Yan, para pag pag talagang walang-wala, ipang ulam kami. Tapos minsan may bumibili din. Katulad kahapon, may bumili ng 2 piraso na manok. Paalagaan din daw nila kasi yung mga manok ng asawa ko may native, may yung Rhode Island, may black, ano yun? Hindi ko alam. Nagugustuhan nila kasi mga malalaki. Pwede pang katay, pwede pang pangitlog. Kaya minsan pag wala akong pambili, yung itlog ng mga manok pwede sa umagahan, minsan nababaon pa ng mga anak ko sa school. Tapos pwedeng katayin. So ayun, kapag walang wala talaga may may mauulam. So, ayun muna mga kaibigan ang aming vlog for today. Thank you for watching. Sana palagi na ako makapag-upload kasi baka mawala yung monetization ko kasi 'di ba nagbago na yung ni YT. Kaya kailangan siguro wag kong sayangin yung pagkakataon na monetize yung channel ko. So tingnan natin kung sipagin talaga. Dami kasing gawain. Daming tapos minsan kapag may mga iniisip, may mga problema, wala din naman akong gaano mag-vlog, mag-video, or ayoko din naman yung parang lagi kang nagsasalita. So, sana ma-survive ko to na hindi mawala yung monetization. Bye-bye.